So imagine mga kapatid, mayroon isang bata doon sa isang community, sa inyong community, na sa church, sa community natin, no? The boy who grew up in our neighborhood, who played dun sa mga streets, nakikita mo, naglalaro-laro lang. At yan ay ngayon ay siya ay nagpipreach. No? Nakikita mo ng dati ang kulit sa kalye, palaro-laro lang, pero ngayon nakikita mo siyang nagpipreach. Yun yung setting ng pag-aaralan natin ngayong umaga. No? At ito yung pagbabalik ni Jesus sa Nazareth. At sa kanyang pagbabalik, binasa niya yung from Isaiah at dineclare niya na siya yung fulfillment of God's promise. At first, ang crowd doon ay they marveled. But when he speaks of God's mercy for outsiders, yung admiration nung nakapakinig sa kanya turns to anger. Nagalit sila kay Christ. So itong passage na ito mga kapatid na pag-aaralan natin ay papakita kung gaano ka sama ang sangkatauhan. Pero kung gaano kabuti naman ang Diyos. At bilang ang Diyos ang ating manunubos, siya yung nagbigay sa atin ng kalayaan, no? Papaano tayo mamumuhay kasama ang ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, basahin muna natin itong ating text sa Luke chapter 4 verse 16 to 30. Sa NLT po ito, and makibasa na lang po kayo sa atin. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scriptures. Itong setting na ito mga kapatid ay nangyari ng Sabbath day. So kung saan tayo ay nagagather, ganun din sa kanila. Nagagather na yun. Pero ang tanong, bakit si Christ ay nagbabasa ng scroll o ng scripture nung panahon na yun? Sino ba si Christ para magbasa ng scripture? Si Christ ay tinatawag na rabbi, no? Rabbi or teacher sa madaling salita. Pero hindi siya yung talagang teacher, no? Kaya siya tinatawag na teacher dahil sa kanyang wisdom. No? Kaya doon siya tinatawag na teacher. At isa pa, bakit siya nagbabasa at allowed siyang magbasa ng scripture? Kaya allowed siyang magbasa ng scriptures kasi siya ay isang Jew, isang Hudyo. So hindi pwede magbasa ng scripture ang hindi Hudyo. So yun. And then, sa pagbabasa ng scripture nung first century na yon, ang mga nagbabasa ay iniimbitahan sila. No? I-invite sila, halimbawa, si Pastor Sunny, i-invite ko siya. Hindi siya pastor, no? Mga men lang sila. Pero yung men na yon ay mayroong integrity yung kanilang pamumuhay. So i-invite ko si Pastor Sunny, si Sunny pala, na magbasa ng scripture. Ganon. Then babasahin niya yon. Pagkatapos niya magbasa, ay mayroong magpapaliwanag. Pero yung setting na ito mga kapatid, ito yung sinabi ni Christ. The scroll, verse 17 of Isaiah the prophet was he unrolled the scroll and found the place where this was written. The Spirit of the Lord is upon me, ito yung sinasabi ni Christ, for He has anointed me to bring good to the poor. He has sent me anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free. Verse 19, in that time the Lord's favor has come. He rolled up the scroll and handed it back to the attendant
and sat down. All eyes in the synagogue looked at him intently. Then he began to speak to them. The scripture you just heard has been fulfilled this very day. Yun ang sinabi ni Christ. Ngayon na. Everyone spoke well of him and was amazed by the gracious words that came from his lips. How can this be? They asked. Isn't this Joseph's son? Then he said, you will undoubtedly quote me this proverb, Physician, heal yourself, meaning do miracles here in your hometown like those you did in Capernaum. So yung sinasabi ni Christ dito, sasabihin ng ilan sa inyo na pagalingin mo yung decision ka, pagalingin mo yung iyong sarili. At ito yung nangyaring event na doon nung siya ay nasa cross ng Calvary. Di ba sabi ng isang sundalo, nang binigyan siya ng sponge, ng wine, no? Sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili. Yun yun. Isa yun sa event na yun. But I tell you the truth. No prophet is accepted in his own hometown. Certainly, there were many needy widows in Israel in Elijah's time, when the heavens were closed for 3.5 years, and a severe famine devastated the land. Yet, Elijah was not sent to any of them. He was sent instead to a foreigner, a widow of Zarephath in the land of Sidon. Verse 27, and many of Israel had leprosy in the time of the prophet Elisha, but the only one healed was Naaman, a Syrian. When they heard this, the people in the synagogue were furious. Jumping up, they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built. They intended to push him over the cliff, but he passed right through the crowd and went on his way. So yung mga pinaliwanag ko po kanina mga kapatid, ay hindi na yung makakasama sa points. Kaya pinaliwanag natin. Pero yung hindi ko pinaliwanag, yun po yung isasama natin sa points. So, tuloy-tuloy tayo. At bago tayo magpatuloy, ay tayo muna dumulog sa Panginoon. Panginoong Diyos, sa umaging ito kami nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay, pagpapaalala mo sa amin na kami ay inyong iniligtas, Lord. So umagang ito, Panginoon, hayaan mo na magsalita ka sa amin, sa kalagitnaan namin, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay matanggap namin yung mensahe na nais mong iparating sa umagang ito, yung good news para sa bawat isa sa amin, Lord God. O Diyos, gamitin niyo po ang inyong lingkod at maghari ka, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating first point, mga kapatid, medyo mahaba po ito, kaya kunting tiis at pasensya. No? Pero bibilisan natin, our captivity and rejection of Christ. Bakit tayo ay captives and rejection of Christ? By the way, yung naging title natin dito, Jesus saves even the outsider. So, yun yung title natin. And ng first point natin, our captivity and rejection of Christ. Tayo ay captives. And nare-reject natin ang Diyos. No? So, Jesus reads from Isaiah chapter 6. So, inilagay ko din po yung ibang verse niya. And sa Luke 4, chapter 4, verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me to proclaim the good news to the poor, liberty to the captives, sight to the blind, and liberty to the oppressed. So itong Isaiah prophecy, nire-remind tayo that we are the ones in captivity. We are once blind and broken-hearted. Spiritually, we are hopeless and guilty before God. Yun yun. Sino ang magsasabi sa atin dito na hindi siya sino? Sino ang magsasabi sa atin dito na hindi siya nagkasala? At siya ay matuwid? Wala.
sapagkat ang lahat ay nagkasala. Our captivity, mga kapatid, dito makikita natin na yung sin is not just a set of wrong. Hindi lang siya wrong actions. No? It is a power that enslaved Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, everyone who commits sin is as a slave to sin. So yung rejection natin sa ating Panginoong Jesus ay ang mataas na demonstrasyon nito ng ating pagiging guilty, ng human guilt. No? Yung pag-reject natin sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John, di ba? When the Son of God came in flesh shining with grace and truth, humanity did not embrace Him but cried, crucify Him. Kasama din tayo doon. No? Na nagko-crucify sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, medyo masalimuot ang kalagayan ng sangkatauhan sapagkat tayo ay nagrebelde sa Diyos. At sa pagkakasala natin, tayo ay nasa ilalim ng captivity, no? At hindi natin yun kayang takasan. So, sino ang kayang makatakas doon sa pagiging sinner mo? Sa sarili mo lang. Wala, di ba? Kasi yun yung kalagayan natin. Kaya nung narinig nila, itong mensahe na ito, na inako ng Panginoon, na inilagay niya yung sarili niya dito sa message na ito, from the book of Isaiah, anong nangyari? Nagalit sila. But when Jesus applied this message to his hearers, the people resist. They are filled with wrath and try to divine him out. So verse 28-29 na binasa natin. So after, at the root of the gospel lies na yung reality ng human guilt, hindi lamang siya yung just feeling na shame, but a legal and spiritual reality before God. Kaya ang scripture dinideclare na tayong lahat ay makasalanan and fall short of the glory of God. So yung ating guilty, mga kapatid, ibig sabihin nun, humanity stands condemned under the law of God, enslaved in sin, and deserving judgment. So yung kabayaran nun, tayong lahat ay impyerno at deserve natin na tayo ay parusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Na-apply pa ba ito sa iyo ngayon? Yung wrath of God, tatamuhin mo pa ba ngayon? The answer is hindi. Kung ikaw ay nasa Panginoon. Pero kung wala ka sa Panginoon, yung wrath of God, nakaamba pa rin yun sa'yo. Hindi natin alam kung sino. No? Pero ang Diyos ang may alam nun. Kung kanino niya ipapataw yung puot na yun. Pero ikaw, bilang isang Kristiyano, hindi mo natatamuhin. At yun yung promise ng Diyos sa iyo. Ang ating captivity, sin is not just a set of wrong action, mga kapatid. It is the power, it is a power that enslaves. Again, Jesus said, everyone who commits sin is a slave to sin. Kung sino yung nagkakasala at nagpapatuloy sa kasalanan na yun, siya ay alipin ng kasalanan.
Kaya siya ay nandun sa captivity. No? Yung captivity is total. The mind is darkened, the heart is hardened, and the will is bent inward. We are not merely sick sa kasalanan, but bound, unable to free ourselves. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan para palayain ang ating sarili sa kasalanan. Katulad ng Israel sa Egypt, yung humanity is trapped under the Pharaoh or greater than Egypt king. Satan, sin, and death, but guilt is both the chain and the evidence of our bondage. Yung pagiging makasalanan natin, pinapakita na tayo ay wala din kakayanan na makalaya. So dahil ikaw ay makasalanan, dahil ikaw ay nasa ilalim noong bondage of sin, anong buhay meron ka? Futile o yung ating buhay, we are corrupted. So sa pagiging corrupted natin, we reject Christ. I-reject natin si Christ. At itong rejection na ito, mga kapatid, ay greatest demonstration ng human guilt kapag, di ba, yung ating Panginoong Jesus, the Son of God came in flesh, shining with grace and truth, humanity, again, hindi siya tinatanggap. Kapag hindi mo tinanggap si Kristo, no, ibig sabihin, nire-reject mo siya. Ganun lang yun. Ay, pastor, di ba si Christ yung kumuha sa akin at dinala niya ako sa liwanag? Pero, ang tanong, bakit mo nire-reject si Christ? Pero bakit hindi ka umuubi sa Kanya? Hindi ka sumusunod sa Kanya? Baka naman hindi ka talaga kinuha sa liwanag, ay sa dilim, at dinala sa liwanag. Kasi hanggang ngayon, tinatanggihan mo pa rin siya. Kasi hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sumunod sa Kanya. Yun yung kalalagayan natin. At yung iba sa atin, ay guilty pa rin sa ganung kalagayan. Yes, attend lang muna ako sa church. Pero, hindi talaga siya sumusunod sa Diyos. So, bakit ka nasa church? Hindi lahat ng nasa church ay follower of Christ. Marami sa atin nagre-reject pa rin sa Kanya. Kapag nagdadoubt tayo sa Kanya, sa Kanyang kakayanan. This rejection, mga kapatid, reveals that sin is not simply about breaking rules, but about rebelling against the very person of God. The cross is the ultimate testimony of human guilt, given perfect love, and responded with hatred. Nakita mo na nga, si Christ namatay sa cross ng Calvary. Evidence na yun. Ang dami nang ipinakita sa iyo, pero hindi ka pa rin nagtitiwala at naniniwala. Patuloy mo pa rin nire-reject si Christ sa buhay mo. Ibang usapin yun, mga kapatid. Medyo malalim na usapan yun. Pero, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, huwag nating hayaan na yun ang maging buhay natin. Sapagkat tayo'y tinubos ni Kristo para mamuhay ng kasama. Napakabigat. At makikita natin yung weight ng guilt na ito.
Guilt is crushing because it is inescapable by our own strength. No amount of good works can erase. So kahit anong gawin mong mabuti dyan, mabuti ka pa sa mabuti, hindi mo kayang i-erase yung sin na mayroon ka. Yung pagiging sinner mo. Walang religious rituals na makapaglilinis dito. It is not merely that we make mistakes. We have sinned against the Holy God, broken His law, spurned His Son, and chosen darkness over light. Ganon pa rin tayo. Ibig sabihin, guilt is not just horizontal. Pag horizontal, tama ako, ganon. Horizontal, hurting others, but vertical. Diba? Against God Himself. Bakit sa Diyos tayo nagkakamali? Okay, di ba sabi ni David, against you, you only have I sinned, and that what is evil in your sight. So, kanino nagkasala si David? Sa Diyos. Pero yung pagkakasala mo sa kapwa mo, nagkakasala ka sa Diyos. Yung paggawa mo ng mabuti sa kapwa mo, ginagawa mo rin ng mabuti sa Diyos. Yun yun. Kaya lahat ng ginagawa mo ay tumatama sa Diyos. So kung gumawa ka ng masama, ginagawan mong masama ang Diyos. Eh hindi naman si brother, ano lang ginawan ko eh. Diyos ba yun? Hindi, pero ginagawa mo yun sa Diyos. Yun yung kalalagayan natin. Ang hirap lakaran nito mga kapatid. Pero tandaan natin na sa pagiging makasalanan natin, hindi naman huminto ang Diyos. Pero bago yun, why this matters? Until we see yung lalim ng pagiging sinner natin as captivity to sin and rejection of Christ, the gospel will remain small. Yan lang magiging tingin natin. But the greater our understanding of guilt, the greater our of grace. So kung yung guilt, mga kapatid, is just a bad feeling, then Christ is a moral teacher. But if guilt is just, if guilt is just a mistake, si Christ ay a moral teacher. Pag yung guilt ay bad feeling, then Christ is just a therapist. Pero, mga kapatid, kung yung guilt na mayroon ka is captivity and cosmic rebellion, then Christ is the liberator and your Savior. The gospel is not God helping decent people improve, but God rescuing guilty rebels from certain judgment and reconciling them to Himself through the very one they rejected. Yung nire-reject mo, yun yung Savior mo. Yung dating hindi mo pinananampalatayanan at pinaniniwalaan, yun yung Savior, yun yung nag-save sa iyo. Nag-alis sa iyo dun sa madilim na pamumuhay na mayroon ka. Pastor, maganda naman ang pamumuhay ko, hindi naman madilim ang pamumuhay ko. Nasasabi mo lang yan. Pero kung walang Kristo sa buhay mo, madilim ang pamumuhay. Akala mo lang maliwanag.
Kasi tinatamasa mo yung mga bagay dito sa mundo. Pero hindi tayo namumuhay para sa mundong ito. We are sojourner. No? Kaya darating ang panahon na yung pamumuhay mo, na yung sinasabi mo na hindi madilim ang pamumuhay mo sa mundong ito, didilim yan. Kapag ikaw ay pumanaw na. At kung hindi ka kukunin ng Diyos at iniligtas ng Diyos, madilim ang buhay mo. Eh, Pastor, maliwanag din naman ito na. Nag-aapoy, di may ilaw yun. Daming katwiran. So, mga kapatid, yun yung ating kalalagayan. In other words, mga kapatid, until you see the change of your guilt, you will never marvel at the power of the cross. Yung guilt ng humanity is not just in breaking God's law, it is in rejecting His Son. Tayo din, we resist Christ when He exposes our pride and neediness. By nature, we want a Savior who confirms our goodness. Yun yun, di ba? Pero hindi yung the one who confronts our sin. Pero hindi naman nahinto ang Diyos sa pagiging guilty. Hindi nahinto ang Diyos para hindi ka ilabas doon sa captivity, doon sa pagiging, doon sa bondage of sin, doon sa pagkapreso mo sa pagkakasala. At yun yung point ng verse natin. Christ, the Savior for the outsider. Tayo ay mga Pilipino. Ako isang Pinoy sa puso't diwa. No? Pilipino tayo at hindi tayo Jew. No? Hindi tayo mga Hudyo. Pero ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin. Hindi tayo kasama doon sa piniling bayan, sa piniling nation. Wala tayo doon sa covenant, pero ang Diyos ibinigay yung pagliligtas sa atin. So yung example na sinasabi dito, yung John, no? Tayo ay sinugpog, no? Upang tayo ay makaranas ng pagliligtas ng Diyos. At ito mga kapatid, sabi dito ng Panginoong Jesus, "But I tell you the truth, no prophet is accepted in his hometown. Certainly there were many needy widows in Israel in Elijah's time, when the heavens were closed for 3.5 years, and a severe famine devastated the land. Yet Elijah was not sent to any of them. He was sent instead to foreigner, a widow of Zarephath in the land of Sidon. And many in Israel had leprosy in the time, and the prophet Elisha, but the only one healed was Naaman, a Syrian." So dito, ipinoint ni Christ yung dalawang Old Testament stories. At ito ay matatagpuan natin sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 6. And yun yung kwento ni Elijah was sent not to Israel but to a Gentile widow in Zarephath. No? So, iisa-isahin po natin ito mga kapatid. And then yung 2 Kings chapter 5 verse 14, Elisha healed not Israelite. Yung Israelite na tinutukoy dito, yung tauhan. Yung nakuha nilang tauhan. But Naaman the Syrian. So, tingnan natin yung nangyari. Bakit sinave din ni Lord even the outsider? This story, during a famine, isinave niya si Elijah not to an Israelite, but to a Gentile widow in Zarephath, a poor woman outside the covenant people. So, hindi siya kasama sa covenant. At
yun yung kalagayan din natin. She was preparing her last meal when Elijah came. So, kasi 3.5 years walang ulan. So, wala silang tanim. Wala silang makuhang pagkain, gagawing arena. No? And yung oil nila, kukunti na lang ang laman. Sa madaling salita, yung araw na yun, pag niluto nila yun, tas kinain nila, maghihintay na lang sila ng kanilang kamatayan. Pero, ipinadala ng Diyos si Elijah para ibigay, sabihin sa mag-inang ito yung magandang balita. At yung magandang balitang ito, mga kapatid, ay hindi pa natin alam to, pero yung gospel na yung pinupoint dito. Kasi, di ba, nagtiwala yung babae o yung widow sa sinabi ni Elijah. Kaya, ang ginawa ng widow, binigyan siya ng bread. No? Binigyan ng bread si Elijah. Kasi nagtiwala siya na hindi matutuyo yung kanyang takalan at yung lalagyan ng kanilang harina. At yun po ang nangyari, mga kapatid. No? So, yung sustenance ay ang Diyos ang nagbigay. Kaya yung grace dito ay pinapakita na although she was not chosen, yung widow, because of wealth or yung status man niya or yung kanyang nationality, she was a vulnerable outsider. God's grace reached beyond Israel to her because she trusted His word. At tayo din. Ang Diyos ang nagsusustain sa atin. Kahit yung kanyang salita, sinusustain niya tayo. So, paano maipararanas na yung Diyos sa iyo, yung sustenance ng kanyang salita, yung gospel, kung hindi ka naniniwala sa kanya? So, para kanino yung gospel? Sa kanyang mga hinirang. So, para kanino yung sustain ng Panginoon? Para sa kanyang mga hinirang. Bakit mas mayayaman pa yung mga hindi naman hinirang ng Diyos? No? Huwag mong tingnan yun, kapatid. Pero kung paano ka tinutulungan ng Diyos, kung paano sinusustain ng Panginoon yung buhay mo. Kasi nakatingin tayo dun sa material agad. Pero kung paano ka pinalalago ng Diyos. Tinuruan ka niya to trust, tinuruan ka niya to confess. Kaya ba ng lost yun? Hindi. They rejecting Christ. Pero ikaw, you ask for forgiveness kapag nagkakamali ka. At yun yung kaibahan ng mga hinirang ng Diyos. At makikita natin dito, yung foreshadowing ng Christ, just as the widow received life, giving bread through faith, Jesus later declared Himself the bread of life, who gives eternal sustenance to all who believe, Jews or Gentile. So, given na yung Jew, nung panahon na yun, yung Israel, sapagkat sila ay piniling bayan. Pero dito sa story na ito, ipinadama ng Diyos yung kanyang sustenance, eternal sustenance, para sa mga hindi Jew, sa mga Gentile. Si Naaman, the Syrian, the story of Naaman, siya ay isang commander ng Syria, so hindi siya Jew, kasi Syrian siya. Siya ay powerful, but afflicted ng leprosy. Though he came from Israel, enemy's nation, he humbled himself and followed Elisha's instruction to wash in the Jordan River. By faith, not merit, he was cleansed. Dito rin mapapakita dito na by faith, yung binigay ng Diyos na pananampalataya sa atin, tayo
ay maliligtas. Di ba? By grace through faith. Kaya tayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos. At yung pananampalatayang yun, mga kapatid, ay dapat maliwanag sa atin na ang pananampalatayang yun ay hindi para sa mga bagay. Kaya ibinigay sa iyo yung pananampalatayang yun para manampalataya ka kay Christ. Hindi para payanganin ka ng Diyos. Pero, hindi naman inalis din ng Diyos yung kanyang promise na hindi kanya pababayaan. Ando pa rin yung paggabay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi ka matutuyuan. Ay, pastor, wala kami bigas. Magkakabigas ka. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko ipinapangako sa inyo, mga kapatid, na kayo ay yayaman. Pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung spiritual life mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Isusustain ng Panginoon yun. Kaya nga, iniimbitahan namin kayo lagi na dumalo sa ating gawain, sa ating Lord's Day. Ano po ba yung mga isinasaalang-alang natin? Bakit tayo nahihirapan na dumalo sa ating gawain? Bakit mas priority pa rin natin yung mga bagay outside the church? Outside na maliban sa ating Panginoong Hesus? Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Diyos. So, Pastor, may lakad kami sa Sunday. Puro Sunday na lang ang lakad mo. No? Pastor, may lakad kami sa Sunday. May mga bagay na pwede. Pero, mas unahin mo si Lord bago mo gawin yung mga bagay na yun. Si Christ, nandun sa synagogue. No? Anong ginagawa niya doon? Buong araw din sila doon, mga kapatid. Hindi sila half day. Buong araw sila sa synagogue. Bakit ginagawa yun ni Christ? Kasi iginagalang niya yung commandments ng Diyos. Di ba ano yung commandment? Yung Sabbath day. So, yun yung encouragement sa atin, no? So, dito, yung foreshadowing dito, Naaman's cleansing points to the cleansing of sin through Jesus. Just as Naaman washed in the Jordan, tayo din are washed and made new in Christ through baptism and His blood. So, both stories, mga kapatid, highlights that God's grace is not limited to Israel, but reaches outsider who respond in faith. This prepares the way for Christ, who came not only for Israel, but for the whole world. Katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus, He reminded His hearers sa atin that God's prophets blessed the Gentile widow and healed a Syrian leper, showing that the kingdom of God is for all nations. So tayo ay isinama ng Panginoon sa kaligtasan niya. Kaya kung Gentile ka, maging Gentile ka. Sapagkat tinawag ka ng Diyos para sa Kanya. Di ba nung tayo ay nagpabaptize, public, sinasabi mo sa public na, oy, ako isang Kristiyano na. At sa pagiging Kristiyano kong ito, kasabay ka pa ba? Hindi na. Sinasabi mo na ako isang Kristiyano na at mamumuhay ako ng maayos na kung saan ako pinalalakad ng Diyos. So, susunod ako kay Kristo. Yun yun.
In short, mga kapatid, the widow at si Naaman, na-receive nila yung grasya ng Diyos because they trusted God's word. Not because they were Israelites or worthy by themselves. In this, they foreshadow how Christ brings salvation beyond Israel, offering the true bread and cleansing to all who believe. Kaya si Christ yung ating totoong Savior, giver of life. Yet, this is the heart of the gospel. Salvation for the outsider, sabi doon, for those far off, for sinners like you and me. Sabi ng Ephesians, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Christ was not merely a preacher of grace, but embodied it. He went to the cross, rejected and despised, to welcome us in. Siya yung nagpalaya sa atin. Kasi ang kasalanan ng sangkatauhan, mga kapatid, ay nakakulong at hindi kayang makalaya. Yung kanyang buhay, ruin. Kahit anong gawin, wala. Hindi niya kayang makatakas doon sa sin, doon sa buhay niya. Pero si Kristo ang nagpalaya sa atin. Siya yung nag-save sa atin. Kaya, ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos is not only for the Jews, but for all the nations. So, dalawa lang yon. Pag hindi Jew, Gentile. At yung Gentile na sinasabi, hindi siya kasama doon sa covenant. At tayo yun, hindi tayo kasama. Pero kinaawaan tayo ng Diyos. Kung hindi tayo sinama ng Diyos doon sa salvation, doon sa pagliligtas na yun, hanggang ngayon nakakulong pa rin tayo sa kasalanan. Hindi pa rin natin matakasan yun, yung kasalanan. And bilang iniligtas ka ng Diyos, iwag sa inyo itong question na to dito sa point number 2. Bilang iniligtas ka ng Diyos, kumusta ka na ngayon? Kumusta na tayo? Perfect na ba buhay mo? Kasi niligtas ka na ng Diyos? Hindi. Yeah. Pero perfect yung Savior mo. So, paano ka mamumuhay ngayon? Bilang isang iniligtas ng Diyos. At yun yung point number 3 natin. Resting and living in Christ. Sabi doon, itong dalawang verse na kinuha natin, Luke chapter 4, verse 21 and verse 30. So, today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Verse 30, but passing through their midst, he went away. So, after declaring the scripture fulfilled, Jesus faced rejection. No? Yun yung kinaharap niya. Kasi inako niya na itong scripture sa Isaiah, ako yung promised Messiah. Inako niya yun. Kaya siya ay nireject doon sa kanyang bayan. So, tingnan natin itong verse 21. Jesus has just read, yung binasa natin, ng Isaiah verse 61 sa synagogue. At ito ay prophecy about the coming Messiah. At again, inarin niya to. At isa pa, sinabi niya dito na yung Messiah who brings good news, freedom and healing, in the year of the Lord's favor, at nagalit sa kanya. No? So, anong connection nito kung paano tayo mag-rest
kay Christ. Puntahan muna natin yung Matthew 11:28 to 30. Meron dong tatlong binabanggit. Come, rest, and learn. So yung invitation ng Panginoon ay mayroong pagsunod dapat. So tinawag ka ng Diyos, kailangan sumunod ka. Kasi siya yung Savior mo. Kaya niya ginawa yun, kapatid. Kasi nga, nandun ka sa kalagayan na kung saan wala kang kapayapaan. Hindi mo masumpungan yung kapayapaan, yung peace. So, hindi mo makita kung saan ka mag-rest. Kaya sabi ng Panginoon, sa akin ka mag-rest. In-offer niya yun. So, ano yung mga bagay na nakapagbigay sa iyo ng kapayapaan? Ano yung mga bagay na kung saan doon ka nag-rest? Meron ba? Meron. Sa mundong ito, di ba? Pero temporary lahat na yun. Sisirain ka nun. Lahat ng yun. Pero yung in-offer ni Christ, eternal rest. Gusto mo ngayon na? Huwag mo na. No. So, eternal rest yun. At sinabi ni Christ, learn from me. So, hindi pa tapos yung buhay mo, iniligtas ka na ng Diyos, so lumakad ka nang naayon sa kanyang kalooban. Learn from Him. Matuto tayo sa Kanya. So, yung buhay na meron tayo, kailangan lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Kasi kung sa kalooban natin, babalik na naman tayo dun sa captivity. Babalik na naman tayo dun sa bondage of sin. Kasi ang tendency natin ay gumawa ng kasalanan at sirain yung mga magandang plano ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, learn from me. So aalisin mo na yung dating natutunan mo, yung bulok na nakaraan mo sa buhay mo, at magkakaroon ka na ng bagong tatahaking buhay. Na kung saan, yun yung lalakarin mo ngayon. Rest begins with receiving the finished work of Christ. Here, Jesus is saying the salvation you've been waiting for is here, in me now. Kaya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya sa Panginoon, sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon na yung salvation ipinapaalam sa iyo. Hindi ako yung Diyos, pero si Christ yung nagsabi na yung salvation na ay ngayon na. No? Ibinibigay sa iyo. Kung nagda-doubt ka pa rin. Resting in Christ means we no longer strive to fulfill the law, fix ourselves, or achieve righteousness by our own works. But it is already fulfilled in Him. Spiritually, we can rest because the hope of Israel and the deep longing of human heart have found their rest. Dumating si Christ. So, resting in Him means believing that what God promised has already been fulfilled in Him. We simply receive and abide, not strive and earn. Hindi natin kaya na ma-earn. And sa verse 30, sabi doon, but passing through their midst, He went away. So, anong ginawa niya? Dumaan sa kalagitnaan ng lahat. Si Christ. So, ano namang point nun? Dumaan lang naman doon sa kalagitnaan ng lahat.
So, after his declaration, the crowd reacts with anger. They drive him out, intending to harm him, but Jesus walks right through them and lives untouched and unafraid. So, yung connection nito doon sa pamumuhay natin sa ating Panginoong Jesus, living in Christ means walking in the same peace, freedom, and authority that He demonstrated. He was not controlled by fear, anger, or rejection. So, hindi siya nagpasakop doon sa anger, doon sa rejection, di ba? Kundi nagpatuloy siya. Kasi alam niya yung lakbayin niya. Alam niya yung tatahakin niya. Alam niya yung mission niya ni Christ. And tayo, alam ba natin yung mission natin? Meron akong estudyanteng nagtanong sa akin. Medyo naiyak lang ako kasi sabi niya, "Sir, what is the meaning of life?" Ano nga ba yung meaning ng buhay natin? We are God created. Ginawa tayo ng Diyos. At kung anong meron ng Diyos, ibinigay yun sa atin. Yung holiness, yung righteousness, meron tayo nun sapagkat walang sin ng panahon. Pero nagkasala ang sangkatauhan sa Diyos. Yung ba yung meaning of life? Ano yung meaning of life? Ang meaning of life is to glorify God, your Creator, and to be with Him forever. Mamumuhay tayo sa Kanyang piling. Pero hindi. Yung meaning of life natin, ang ginagawa natin, palayo sa Diyos. Palaban sa Diyos. Ito yung gusto ng Diyos, pero yan yung ayaw mo. Ito yung meaning of life. We are God's created. Create niya tayo for Him. Hindi ka niya ginawa para pahala ka na sa buhay mo. Pero ginawa ka niya, inari ka ng Diyos. Diba, pwede namang sabihin ng Diyos na magkaroon ng tao dito na pango ang ilong. Ganon. Hindi niya ginawa yun. Pero kumuha siya ng dust. No? Ng alabok. Yung alabok na yun, walang kwenta. Sabi ko nga, nakakapuwing lang yung alabok na yun. At walang saysay. Pero binigyan ng Diyos ng buhay yung alabok na yun. At kung ano man kinalabasan ng alabok na yun, yun yung tao na ginawa ng Diyos. At tingnan mo yung katabi mo, yan ay gawa ng Diyos. Huwag mo nang pipintasan, magkakasala ka sa Diyos. Okay. Ang meaning of life, mga kapatid, tayo ay mag-glorify sa Diyos at makakasama niya magpakailan. Yun yung ginawa ni Kristo sa atin. Kaya tayo, lalakad tayo bilang tinawag ng Diyos. Hindi sarili nating buhay. Lumakad ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi ng kalooban. Pwede mong sabihin sa Lord kung ano yung kalooban. Pero huwag mo siyang pangunahan sapagkat mayroon siyang ibang plano para sa iyo. Kung hindi man natutupad yung mga plano mo, yung mga inilalatag mo sa Diyos, baka may ibang plano ang Diyos para sa iyo. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng pagkakasala mo sa Kanya, ipinadaman niya ang pagmamahal niya sa iyo. Binigay niya yung Kanyang butong na anak para ikaw ay hamuin dun sa captivity from the bondage of sin.
Ngayon, pinalalakad ka ng Diyos in sa way na kung saan sa dulo siya yung matatagpuan mo. Hindi nga sa dulo kasi kasama mo na siyang lumalakad mo. Kapatid, sa harap ng Diyos, hinahanap natin na tayo lagi ang bida. Pero hindi yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, mag-rest ka sa Kanya. Mamuhay ka ng naaayon sa Kanya. At hayaan mo, kapatid, na ang Diyos ang magpatakbo ng buhay mo. Hindi ka niya dadalhin sa mali. Kaya nga, isa pa, sabi niya, isa pang naging tanong sa akin, bakit dapat maging masaya kapag dumadaan ka sa pagsubok sa buhay? Bakit nga ba dapat maging masaya tayo kapag mayroong mga pagsubok sa buhay na dumadaan sa atin? Kasi nga, Diyos ang nagbigay sa atin. Malungkot ka kapag temptation yung ibinigay sa iyo. Kasi mahihirapan ka at hindi mo kakayanin yan. Yung iba bumibigay sa temptation. Pero si Christ lang nakapulfill ng temptation. Nakapag-overcome nun. Pero yung pagsubok na dumadaan sa buhay ng mga hinirang ng Diyos ay maging masaya pa. So mga kapatid, ito yung encouragement sa bawat isa sa atin. Christ was cast out so you could be brought in. Rest in Him, rejoice in Him, and reflect His welcome to the world. Let us pray. Father, we thank you, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, that we gather together, Panginoon, ang inyong mga hinirang. To pray na ang inyong word ay magtimo sa amin at malakaran namin, Panginoon, bilang inyong mga tinawag, Lord. Salamat sa patuloy na pagpapalagoy niyo po sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang maluwalhati at kaupurihan sa Panginoon Jesus. Amen.